Hello everyone, it's Monday and I'd like to go back again to this video sharing, a kind of, maybe testimony, just like talking the walks, sharing my experiences. And again, this is Sir Kotaylo, Kuya, Tatay, Lolo. That's why I name myself Kotaylo. I'd like to answer some comments and questions I received after a couple of videos that I have posted about where do you prefer to stay for good. Well, maybe they ask me this question because I'm a Filipino and because my wife is Japanese, I stayed here in Japan. Now my children are also here. Well, first of all, a couple of days ago, I tried to join a webinar, an online seminar about bridging international cultures, a kind of interracial situations that connect that connect one nation to the other, cultures, foods, beliefs, atmosphere or environment, talking about those things and their familyhood, their relationship. There's no place like home. So of course I want to stay for good back in the Philippines. But since 2000, or let me say it this way, after I got the marriage blessing with my Japanese wife, then we stayed together for more than a decade in the Philippines. Kaya nagkaroon kami ng 5 anak, lahat made in the Philippines. Doon niya pinanganak rin ang aming 5 anak. And only when they were grown up, na nasubukan naming bumisita rin dito sa Japan para makita rin nila yung lolo't lola nila, uji-chan, uba-chan nila. Na matanda na rin kasi. Tapos nag-grow na yung mga anak ko, hindi pa nila nakita yung lolo't lola nila. But it was a chance for my children also, na di ko lang alam, in-enroll pala ng mama nila yung mga bata dito sa Japan. Kaya dito na sila nagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Sa elementary, grade 5 yung panganay, and 4-5 months yung bunso. So from the eldest to the fourth, dito na sila nag-aral, elementary at saka kindergarten. Then tuloy-tuloy na hanggang nag-high school, nag-college. Nakatapos na yung eldest ko, automotive engineer, through trainings in the companies. And yung pangalawa, a BS Economics graduate. So dito na rin sila nagtrabaho. Accustomed na sila dito dahil sa mga Japanese speaking na rin sila eh. If I will bring them back to the Philippines, anong company ang papasukan nila doon? At hindi na talaga sila yung mga Tagalog speaking eh. Natabunan na ng Nihongo yung mother tongue nila. Kaya I just consider that. Mga mistiso sila, Hapon, Pilipino, Hapon. Pero since they grow up here, educated here, ayoko nang pilitin din na kung ano yung mga magiging future nila. Pero ako, kahit na
Huwag lang sana mangyari, no? Mamatay man ako, kahit i-cremate man ako, gusto ko dalhin pa rin yung abo ko sa Philippines. Second question, how does you cross Philippines and Japan in terms of your life? Medyo broad ito, no? In terms of my life, well, I take it this way, no? Medyo sociology ang dating dito. History repeats itself, right? Yun ang sabi ng social science. History repeats itself. And talking about Japanese or Japan and Philippines, nung Second World War nagkaroon ng relationship itong dalawang bansang ito. Magulo nga lang. Giyera no? Giyera. Infiltration. Kaya we call this negative history. Kailangang pagbayaran. Kailangang ma-indemnify nila. Unang isang bansa, yung kamalian nila. And since it was Japan who tried to infiltrate Philippines, so the Japanese have to indemnify kung ano man yung mga nagiging kamalian nila sa Philippines. Pero, yung buhay ko naman, nakaasawa ko ng Haponesa. Kung paano daw nangyari yun, sabi ko na lang, joke lang, sabi ko, napikot ako ng Haponesa Ni-rape ako. Kaya, hindi ko na pinakawalan. Kailangan pakasalan niya ako. But one history was, nasabi ng lolo ko, doon sa La Union, Ilocano papa ko pati ang mama ko. La Union yung papa ko, Ilocos Norte naman si mama. No? Sabi ni Apong, ni lolo, na doon daw sa likod ng bahay namin, tabi ng baybayin, doon nagkampo ang mga samurai soldiers, Japanese soldiers. Mga hapon na raw dumating yung barko nila Kaya lang hindi makadunggo talaga kasi wala pa namang pang nun, wala pang pier. So, they tried to anchor doon sa isang parte ng ocean and then nilangoy na lang nila papunta sa baybay. Kaya hapong-hapo sila, pagod na pagod sila, and they were also very hungry. So, parang gumagapang na lang sila na gusto na nilang magpahinga doon sa likuran ng bahay namin. Natulog na yung mga Hapon. Pero as they saw, itong mga prutas-prutas doon sa gilid ng bahay, marami rin doon May mangga, may itong mga walang saging, maraming mga buko. Meron din itong mga kumbaga dito sa Japan, parang persimmon, parang kaki ang dating. Kakain sila ng kain doon kasi nga gutom sila. But after a couple of hours, ayun, they felt something bad. Nagkadayariyahan na sila. Nagkasakit-sakit na sila. Diarrhea. Kasi pala ang kinain nila, hindi yung kaki or delicious fruit. Ang nakain nila yung mga bunga ng tuba-tuba. Alam yung tuba-tuba? Parang herbal plant yun Kaya doon nangyari yung isang kapahamakan. Pero as they stayed there, doon na sila nagkampo. Takbuhan na yung mga Pilipino doon sa tuktok ng karatig bundok. So, doon muna sila tumira. Parang refugee nila yung refugee center nila yung bundok. At nakuha ng mga Hapon yung lupa nila doon sila nagstay.
Pero pag dapit hapon na o gabi na, saka lamang gagapang-gapang ulit yung mga matatanda, kunin nila yung bigas, kunin yung kaldero, o kung ano-ano mang gamit nila, saka gapang ulit, akyat ng bundok. No? Kaya yung lugar namin tinawag na Bakwit. No? Because people there, kailangan nilang mag-evacuate punta ng bundok. No? Kaya yung barangay na Bakwit Norte, Bakwit Sur, no? Yun ang naging pangalan ng barangay namin. To cut this story short, no? Ang isang pangyayari doon, yung mga old women kasi na hindi agad-agad makatakbo-takbo papuntang bundok, nahuli sila ng mga Hapon. At pinagmulestyahan nila yung mga matatandang babae doon, yung mga batang babae doon. Kaya mayroong tinatawag na comfort women. They were molested, sexually molested. No? Kaya masama yung dating sa atin. No? Hanggang ngayon meron pang mga comfort women na humihingi ng mga damages sa mga Hapon. Kahit na yung mga Korean women, humihingi sila ng mga moral damages to indemnify what the Japanese samurai soldiers did. And then yung mga bata naman na umaayaw-ayaw sa kung anong gustong gagawin ng mga Hapon, binabayoneta, pinapatay. Naikwento ito ng papa ko. Kasi during that time, mga 14 years old yung papa ko, teenager. Naikwento niya sa akin ito. Kaya malaking kapahamakan ang ginawa ng mga samurai, ng mga Hapon sa bansa natin. Plus, ito pang General Yamashita Treasure. Do you think galing sa Japan yung kayamanang yun? Kayamanan ng Pilipinas yun. No? Na gustong kunin ng general at dalhin sa Japan. Kaya parang ang dating pagnanakaw ng kayamanan ng Pilipinas na kukunin sana nila, dalhin sa Japan. Pero ito, nawala nga daw. Kaya pinaghahanap-hanap na itong tinatawag nilang mga treasure hunting. Pero ewan ko kung ano talagang nangyayari dyan. Hindi ko natatalakayin yan. Nung dumating kami dito naman sa Japan, actually hindi pa ako kasi nag-aaral pa lang ako noon eh. No, 1980s, naging uso yung mga foreign workers, domestic helpers. Most of them sa Hong Kong, no? Kasambahay. Pero mga 80s, andun na rin yung mga talento, no? Mga kababaihan, mga magaganda, marunong umindak-indak, kumimbot-kimbot, kumanta, no? Sila yung mga tinatawag na talento na for 3 months, ipapadala sila ng mga agency, no? Dito sa Japan at yun, magtrabaho ng 3 buwan. Tourist visa lang. Pero pwede silang ma-extend ng another 3 months, no? To a maximum of 6 months. So 3 months plus another 3 months. So 6 months tourist visa. After that, balik na sila sa Philippines. No? Kaya medyo bitin ang dating. No? Kung kikita ka ba naman sa gabi, makatip ka ng makakita ka ng 3 lapad, 2 lapad sa isang gabi. How much is that? 2, sabihin natin almost 15,000 pesos. So kung 3 lapad, so maybe 14 to 15,000 pesos. Like that. Sa isang gabi.
Kaya if they will stay here for 6 months, malaking pera yun. Kaya nakakainggit din na babalik ka sa Philippines, tapos wala ka na namang trabaho, labandera ka na naman, no? O bebenta-benta ng mga ano dun sa palengke, or balik ka kung anong mang gawain mo sa Pilipinas. Sweldo mo ang liit-liit. Kaya ang ginagawa ng ibang Pilipina, bago matapos ang 6 months, mamimingwit na yan sila. Meaning, hahanap-hanap na sila ng mga kahit matatandang Hapon na papakasal sa kanila. Dahil sa once na maikasal ka sa isang Hapon, mabibigyan ka ng ibang uri ng visa, the so-called Japanese spouse visa, na kung saan pwede kang manirahan dito ng 1 year. No? Nag-iba ng visa mo, hindi ka na tourist visa eh. Once na magawa ng mga Pilipina yan, then jackpot sila. Championing sila doon. Kasi they can stay longer. Tapos pag uwi nila sa Philippines, pwede na rin silang bumalik kasama yung asawa nila. Kaya lang hanggang 1 year. No? Pwede kang bumalik sa Philippines, pero kukuha ka lang ng return visa mo. Pagkasama mong asawa mo, easy to go back here in Japan. Hanggang sa matapos mga 2 taon, mag-apply ka ng permanent visa, lalong-lalo na kung may anak kayo, na pwede kang mabigyan ng permanent visa. Meaning, you can stay here for good. Kung babalik ka sa Philippines, okay din. Basta wag lang lalampas ng 1 taon. Or, sa 364 days, dun ka sa Philippines, sa 365, balik ka ng Japan. Kahit 1 araw lang. And then, balik ka ulit sa Philippines. Pwede yun. May multi-entry na yung Japanese spouse visa mo eh. So, dahil lang dito, nakita ko na may parang pagbabago sa pag-uulit ng kasaysayan. Pumunta ang mga Hapon dito sa Philippines. They tried to explore, infiltrate the Philippines. And they tried to molest, or they molested the Filipinos, sexually molested the Filipinas. There were comfort women. They tried to steal our treasure with this Yamashita treasure. Now, after a decade, 1980s, 1990s, binaliktad ng mga Pilipino ang mga pangyayaring yan. Pilipino ang nag-infiltrate sa Philippines. Legally, as talents. And as talents, yun, nagkaroon na sila ng sweldo, and they got good income. So, one thing that makes it quite, sabihin kong, quite far from the repetition of history. Kasi nagre-repeat lang naman ang history. From the good to the bad, and from the mistake to the correct. Na kung saan, pag may mistake dito, uulit yung history na yan para i-correct itong mistake. So history repeats itself to make it clear na there is righteous history. Ideal history, kumbaga. Nang dumating dito ang mga Pilipina, the sad thing was, imbis na i-indemnify nila yung mga immoralities dito na nangyari sa Philippines, they become immoral, sorry to say, they become immoral when they also sell their bodies to the Japanese. Naging hostess sila. Now, sorry to say, but that is it. I saw that.
So, imbis na ma-indemnify yung mga kababalaghan dun sa comfort women issue, inulit, hindi nabayaran ng mga Hapon yung mga kamalian na nagawa ng mga sundalong Hapon dun sa Pilipinas. Dahilan sa ang mga Pilipina ang nagkusang loob o nagbenta ng katawan nila sa mga Hapon. Bakit ginawa yun? Kasi gusto nga nila makakuha ng Japanese spouse visa para they can stay longer here in Japan and work and have more income. So, they tried to get back the treasures, the wealth of the Japanese back to the Philippines. Malaking sahod ipapadala nila sa mga pamilya nila. So, nakuha, ibalik ng mga Pilipina yung treasure, yung kayamanan ng Hapon, balik sa Pilipinas. So, that's indemnification of what was lost regarding treasures, Philippine treasures. Kaya lamang yung pagkakamali doon sa comfort women, hindi yun nabayaran, naulit, mali pa rin. Paano yun mababayaran ulit? Ito ngayon yung modern na kasaysayang dapat mag-bridge ng intercultural exchange between one country to the other. Kaya ang ganda-ganda ng essence nung webinar nung 2 days ago. How they tried to bridge one country to the other. Korea at Japan, kalaban yan. Pero meron ng mga Japanese at saka Korean na naging couple. Likewise, Filipino like me and my wife Japanese nag-asawa. So we can bridge, nagkakaroon ng intercultural exchanges where we can also bridge culture, language maybe, economy, education, and so on and so forth. Ito yung magandang pangyayari dyan. Next question is, aside from this marriage intercultural exchange, sa government ways, ano naman ang nagiging intercultural o relationship between the two countries? I still can remember the JPEPA program. I think it was during the time of the former President Gloria Macapagal Arroyo na nagkaroon ng JPEPA. Yung bang mga medical personnels like midwives, caretaker, nurses na pwede nang magtrabaho dito sa Japan so long as they can pass the Nihongo language test. So, Nihongo 5, Nihongo 4, these are tests na kailangan ipasa nila. Hindi lamang sa Japan, sa Philippines, kailangan ipasa nila dito rin sa Japan once they arrive here in Japan. So, kadalasan, bagsak. I think yung first batch ata, isa lang ang pumasay. Hindi pa nurse. Caregiver ata yun. Kasi medyo mahirap din talaga Tatlong nila hiragana, katakana, kanji. Mahirap. Pero, hindi lamang yung JPEPA. Meron ding mga Filipino trainees, mga lalaki, meron ding babae trainees na hindi sila yung tourist visa. Hindi rin sila skilled workers visa. Trainees lang sila. Government to government program.
na kung saan they're given 3 years to stay and work here in the Philippines as trainees. And then they go back to the Philippines, then they can apply what they have learned na sa training nila and work back in the Philippines. Ganun ang doon, ang significance ng doon, ng programang yun. 3 years lang ang maximum. But later, naging 5 years yun. And just I learned also last year na itong 3 years nila, pwedeng i-extend ng another 2 years, magiging 5 years. No? So magiging 5 years yung training nila. Pero, just maybe 6 months ago, I learned na yung extension ng 3 months nila, the 4th year, the 5th year, iibahin na yung visa nila. Hindi na trainees ang visa nila. Ang visa nila is skilled workers. Meaning, na pwede na silang susulduhan ng mga minimum standard wage according to the law of Japan. During their trainings, wala silang sweldo. Allowance meron. Ang allowance nila, pwedeng mga 50% ng sweldo or 40% ng sweldo. Kaya medyo kukunti. Pero, it's good enough. Magsusurvive ka. 25,000 pesos per month. Malaki na yun sa Philippines. Pero yung 150,000 dollar, yan, that is about 70,000 pesos na eh. In 2 years, ganun ang sweldo mo, makapatayo ka na ng bahay mo doon or makabili ka na ng kahit na 150 square meters na lupa mo. Kaya happy na rin itong mga skilled workers na ito. Kaya lang, parang OFWs, may kahirapan. Na? Alam natin kung anong mga breakdown ng mga OFWs. 80% of the OFWs, breakdown of families yan. No? Take a look on the statistics ng mga OFWs. 80%. No? Hindi makatiis si Manay, hindi makatiis si Manoy, kukuha na yan. May third party na yan. Alam natin yan na nasa TV nga rin yan eh. Nasa mga movies nga rin yan eh. Mga true to life stories din yan. But also, nakita rin natin mga Japanese people, government workers, also went to Philippines. Kami, mga membro na kami ng mga legal organizations dito, pag may mga medical workers na gustong mag-medical aid dito sa Philippines, naghahanap sila ng mga assistants. Volunteer kami agad. Libre na yung pamasahe. Back and forth na yung pamasahe mo. Kaya, pagkakataon mo, bumalik at nakabisita ka ulit ng Pilipinas, assistant ka lang doon. Kung sa dentist ka, tagahawak ka lang ng panga ng pasyente para pagbunutan man siya ng ipin o lilinisan ba yung ipin niya, hindi gagalaw-galaw. Very slight work. Tagalinis ka ba ng mga mga ghost bandages, mga used bandages, whatsoever. Yun ang trabaho mo. But we were free. Lahat-lahat sagot ng mga NGOs ng Japan. That was a good thing. Andi sa mga Pilipina naman dito, may sarili kaming mga samahan na mag-ambag-ambagan kami na padala ng mga relief goods ng Yolanda na talagang point to point na dinalamin yung mga relief goods doon sa Yolanda victims. And then recently nagkaroon din ng mga community pantries na nagpadala kami ng sa mga relatives namin doon, gumawa sila ng pantries, then natulungan pa rin yung mga Pilipinos na nagdurusa dyan. But another thing na hindi ko rin basta-basta makalimutan ay itong mga ginawa ni Digong. Nung bumisita si Prime Minister Abe and Mrs. Abe
sa Philippines after na nanalo si Digong, bumisita sila doon mismo sa Davao. No? Pinatesting pa nga nila kung talagang okay maglanding yung eroplano nila doon sa Davao International Airport. Sigurista yung mga Hapon Kaya the next day, naglanding yung yung presidential plane ni Prime Minister Abe dun sa Davao. And saan yung parang courtesy call niya? Hindi sa mamahaling hotel or Malacanang. Walang Malacanang sa Davao. He was entertained by President Duterte doon sa bahay niya sa Matina, yung old family house niya. Pinakain ni Duterte doon ng asawa niya. Alam mo, pinakain sa inununan, paksiw na isda. Katawang-tawa ko nung makita ko yung video na yun. Nabasa ko rin sa news. Totoo. Nakangiti si Prime Minister Abe na tinitingnan niya yung paksiw na isda. And another thing, pinakita rin ni President Duterte yung katrin niya, yung restroom niya. Yung sleeping room niya, master's bedroom niya. Kita mo pa doon, nakahang pa yung moskitero. Yung moskitero net doon sa kwarto ni Digong. And andun si, tawang-tawa si Prime Minister Abe na ganun. That's how humble our Filipino leader naipakita yung mga realities. Ayaw niya ng mga plastik-plastikan. Then, pumunta sila with the First Lady doon sa Daigaku College, doon sa Davao. Isang college ng mga para sa Japan or Japanese learning students. No? So, they visited that. Pero ang isang pinuntahan ng First Lady doon ay yung temple ng mga sundalong Hapon. No? Pero ang templong yun ay hindi yung libingan ng mga Japanese soldiers. Libingan yun ng mga ordinaryong Hapon. Pero sakop sila, mga Hapong sakop ng hukbalahap. Hukbong bayan laban sa Hapon. It's a group of mga Filipino patriots who served against the penetrating Japanese people. Pero merong mga Japanese na sumanib puwersa sa mga Pilipino. Doon bumisita si Madam First Lady Abe noon. And she offered her prayers. Doon medyo naantig ang puso ko na andun ang totoong repentance ng mga Hapon sa ginawa nila, ginawang kasalanan nila sa Pilipino o Pilipinas. Doon isang mga magandang bagay doon. Maybe, medyo mahaba na ito. I'll make another part 2 on this. Part 2. Marami pa itong mga questions dito. Maraming salamat po. Domo arigatou gozaimashita.